Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Isang linggo na lang, haharapin na natin at sisimulan ang mga mahal na araw. Ang panahon kung saan ang ating Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, nag-alay ng kanyang sariling buhay upang tayong lahat, ang buong sanlibutan ay iligtas. Na sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya ang simbahan ay halos unti-unti nang nakahanda, ang mga imahen tinakpan ng violet para mas bigyang diin sa atin ang kahalagahan ng pagsasakripisyo, ng pagtitiis, ng pagtitika. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento tungkol sa isang babae na dinala ng mga Pariseo, ng mga eskriba kay Jesus. Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga kagaya niya. Ano ang masasabi mo? Para sa mga Pariseo at mga eskriba, ang dapat na umiral, ang dapat na mangibabaw ay ang pagsunod sa batas ni Moises. Ito ang kanilang mahigpit na sinusunod. At ito ang parabang nagpapaikot sa kanilang buhay. Ano ang masasabi mo? At hindi kumibo ang ating Panginoon bagkus siya'y yumuko at sumulat sa lupa. Na parabang hindi niya pinapansin ang kung ano ang sinasabi ng mga Pariseo at mga eskriba, at halos nag-init ang dugo ng mga eskriba at Pariseo dahil binaliwala ni Jesus ang kanilang sinasabi. Kaya kinulit nila si Jesus, "Guro, wala ka man lamang bang sasabihin?" At sabi ng Ebanghelyo, iniangat ni Jesus ang kanyang ulo at sinabi, "Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang maghagis ng bato sa babaeng ito." At muli siyang yumuko. Katahimikan ang naghari sa paligid at maya-maya, isa-isang umalis ang mga nandoroon simula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Ano ang magandang aral na nais bigyang diin ng ating ebanghelyo ngayon, isang linggo bago ang mahal na araw? Mga kapatid, ang ating paghahanda sa 40 araw ng Kwaresma at ang ating mga pagninilay at pagdiriwang sa mahal na araw ay nag-aanyaya sa ating lahat para suriin ang ating mga sarili, ang ating mga kalooban, ang ating mga puso. Ibig sabihin, ang magninilay, ang magsusuri, ang magbabalik tanaw sa kung ano ang buhay mayroon tayo noon hanggang ngayon ay ako, ikaw. Hindi tayo magbabalik loob o magninilay o magsisisi bilang isang bayan ng Diyos. Ang paanyaya ng Kwaresma, ang paanyaya ng mga mahal na araw
ay suriin ang ating mga sarili at tignan ang kalooban ko ba, ang puso ko ba, ang buong pamumuhay ko ba ngayon ay naaayon sa kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin. At dito, sa pagsusuri na ito, haharap tayo sa Diyos. Ihaharap tayo sa Diyos ng iba't ibang mga karanasan, ng iba't ibang mga sitwasyon natin sa buhay. Ano ang nangyari sa atin, sa akin, sa iyo, nitong mga nakaraang taon, nitong mga nakaraang buwan? Kumusta na ba yung ako? Kumusta na ba yung ikaw? Sa pagharap ba natin sa Diyos, matatagpuan ba tayong karapat-dapat? Itong babae, obvious, sa pagharap kay Jesus, hindi siya karapat-dapat. Kaya nga sinasabi ng mga eskriba at mga pariseo, itong babaeng ito, masama ang pamumuhay, nakikiapid. At alam natin kung ano ibig sabihin ng nakikiapid. Siya ay nakikisama sa isang lalaking may asawa. At ito yung sitwasyon nitong babaeng ito. Kaya nung siya'y dinala sa harap ni Jesus, halos wala na siyang dapat pang sabihin. Kasi totoo, wala siyang pwedeng ipagkaila. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Totoo lahat yung bintang at yung sinasabi sa kanya. Siya nga ay nakikiapid, nakikisama sa hindi niya asawa at sumisira ng pamilya ng iba. Panginoon, Guro, ang babaeng ito'y nahuli na nakikiapid. Anong masasabi mo? At dito sa bahaging ito ng Ebanghelyo, makikita natin kung sino itong Jesus na ito at kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pagka-Diyos. Bagamat ang nasa harapan niya ay kilalang makasalanan, ang pwede lang niyang gawin, yumuko at sumulat sa lupa. Wala ka man lang bang sasabihin, Guro? Ayon sa batas ni Moises, ang mga katulad niya ay dapat batuhin hanggang mamatay. Ganon katindi, ganon kabigat ang parusa sa isang babaeng mahuhuling nakikiapid. Ibig sabihin, napakatindi nitong ganitong uri ng kasalanan. At sa bandang huli, sa kakukulit ng mga Pariseo at Eskriba, iniangat ni Jesus ang kanyang ulo at sinabi, sige, hahatulan ko itong babaeng ito. Pero bago ko siya hatulan, sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang maunang maghagis ng bato sa babaeng ito. At nanahimik ang lahat at nagbalik sa kanilang mga sarili. Nagnilay at binalikan. Inaakyus ko itong babaeng ito
na nakikiapid, pero kung titignan ko ang aking buhay ngayon, mayroon din akong matinding kasalanan. Kapag i-review ko yung mga ginawa ko nitong mga nakaraang panahon, alam ko sa sarili ko na ako din ay may pagkakasala. At ito ang Kwaresma. Ito ang mahal na araw. Hindi yung iba ang dapat tignan. Hindi yung iba ang dapat sisihin. Hindi yung iba ang dapat nating pagpiestahan. Ang mahal na araw ay nag-aanyaya sa atin. Balikan ang ating mga sariling pamumuhay at sa harap ng Diyos, aminin, Panginoon, ako'y makasalanan. Kaya mga kapatid, sa mga araw na ito na darating, ihaharap tayo ng iba't ibang mga sitwasyon, ng iba't ibang mga pagbasa, ng ating mga pagninilay para talagang suriin ang ating mga sarili. Huwag nating tignan ang iba. Huwag nating hanapin ang mali ng iba. Itikom natin ang ating mga bibig at buksan natin ang ating mga puso at hanapin sa kalooban sa puso na yan ang mga gawa, ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At dumating nawa sa atin ang matinding desisyon, malinaw na desisyon. Babalik ako sa Ama sapagkat ako'y makasalanan.